Okay. Tuloy tayo habang tayo ay may oras pa kasi hanggang alas 8 lang ako dito eh. So, tanim pa tayo. Sana naman ito ipagpalain ng Panginoon na nabuhay para may kunting ulam at saka mayroong ibenta at saka bibili ng ulam, bili ng bigas. Alam nyo, napakahirap namin. Lalo na nung nagkasakit ako, hirap talaga. Sabi ko sa inyo kanina eh, yung napanood ko nyo yung isang video ko, na ang problema na kinakaharap ko ay nagka-resulta ng nervyos. Hindi maganda. Kung may problema dapat ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi yung parang wala ka ng pag-asa. Hindi tama. So dito ko na-learn na maganda pala, kung may problema ay magtiwala tayo sa Panginoon. Matthew 6 verse 26, sabi doon ay, tingnan yung mga ibon, hindi sila nagtatanim ng ano ba yun? Ng binhi. Hindi sila umaani. Pero ang ating Ama sa langit ay nagpapakain sa kanila. Ganon dapat. So, kailangan talaga magtiwala natin sa ating Panginoon na siya naman may-ari ng buhay natin eh. Hindi niya tayo pabayaan para magugutom. So kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, dapat walang pagdududa. Buo talaga yung tiwala. At saka kung kulang pa yung pagtiwala mo at saka pananampalataya sa Kanya, ay dapat magiging ka rin na dagdagan niya yung tiwala mo at saka pananampalataya. Ay naalala ko pala, shoutout pala sa mga magnanakaw na pumupunta dito sa aming bukid. Yung langka namin na 2 piraso na napakalaki ay ninakaw nyo kahit isa lang. Pinatirhan nyo na naman kami. Hindi 2 nyo talaga kinuha. Eh sana naman magbusog naman kayo. Saka sana naman ay sa susunod ay huwag naman ninyong ulitin na yung may-ari hindi naman na makatikim ng bunga. Naku naman. Sana balang araw ay makikita nyo rin na ang pagnanakaw ay isang masamang bagay, hindi isang magandang gawain ng isang tao. Dapat sa isang magnanakaw ay magtanim din. Hindi lang yung nakaw lang nakaw. Hindi maganda yan. Sabi ng Panginoon ay ibigin mo yung kapwa. Eh di, paano mo papakita na inibig mo yung kapwa mo kung ninakawan mo? Naku naman. Ay tara. Sa next ay dito naman tayo. Yung mayroong buhay na pizza, eh di huwag nang taniman. Ayan. Saka na lang ako mag-abono. May abono ito, may basal na to. May basal fertilizer na ito nilagay. 16 at saka 16 at saka kunting sulfate. Ginaganito ko pagkalagay ng guhit kasi yung iba may tubo na ng pizza eh. So dito yung pagguhit natin, baka masira yung tumutubo na. Sige, dito tayo magsimula. Maganda siguro pag
laglag ay tabunan kagad kasi mayroong langgam na gumagala. Baka mamaya ay wala na, pagbalik ko wala na. So ang paglaglag ko ng binhi ay merong 5, merong 6, minsan siguro iabot yan ng 10. Dinamihan ko na kasi pag maraming tumobo, edi transplant lang siya kabila. Yung iba bubunutin, kung wala na matransplant. Ito yung buhay namin sa bukid. Alam nyo, bakit kaya ginagawa ko ito, na nagbablog dito? Kasi napansin ko na nakakatulong din itong munting pagbablog natin. Kasi may nervyos tayo eh. Ang kailangan para sa nervyos ay dapat magsalita, may kausap, tumatawa. Mahirap lang kasi minsan yung kinakausap ko napakaseryoso rin. hindi ako makarelate. Minsan hindi ako makarelate. At minsan yung kinakausap ko imbis na makapagtutulong sa iyong sakit ay lalo kang tinatakot. Nako, umiiwas talaga ako. Tama talaga yung sabi ng Panginoon. Proverbs 17 verse 22. Sabi niya, a merry heart doeth good medicine. So dapat ay kung hindi rin tayo tumatawa, ay dapat ay maligaya tayo. Masayahing puso. Dapat masayahing puso. Huwag yung palaging nalulungkot. Sige muna, parang wala itong tanim Sige na lang kung dakdak dito. Ulitin na lang natin. Kasi kung marami namang tutubo, bunutin na lang at saka i-transplant sa kabila. Parang nata. I-review ko na lang mamaya sa video kung nataniman ko. Makikita ko naman yan eh. Yan. Sige lang. Ano to eh, trial and error ito. First time ko ito magtanim ng pitsay. Saka ito yung paraan na iniisip ko kasi yung kahinaan ng pitsay ay mahina talaga sa ulan. Ang maganda sa pitsay ay tag-araw. Pero ngayon tag-ulan. Hindi ko ito alam na kung makasurvive ito. Kung makasurvive ito, siguro depende na sa awa ng Panginoon. Kasi ayaw naman na nagtanim. Pero ang nagpapatubo nito ay ang Panginoon. So, samahan na natin ang sipag. Hindi tayo dapat na hingi lang hingi. Nako, ano ba yung klaseng buhay yan? Parang badyaw na yan. Yan. Binubulot yung konting damo. Dito naman tayo. Bakit hindi ako pumunta doon? Kasi gusto ko makikita niyo ako sa video. Hanggang kalahati lang ako. Para naman ay makikita naman na nagtatanim talaga ako dito ng pitsay. Ayan, may tubo. O, dito naman tayo. Madalang kasi yung tubo ng pitsay. Kasi yung mali doon, pagtanim namin, hindi mainit. Umaga mainit. Pagkahapon ay mainit. Hanggang bukas, siguro mga 2 araw pa bago umulan. Ayun, tuloy. Hindi nabuhay ang pitsay. Kunti lang. Yung basa siguro na lupa ay doon tumubo yung pitsay. Pero yung tuyo, wala talaga.
So dapat sana pagkatapos na magtanim, lalo na pag ang lupa ay tuyo, ay binyaga naman ng tubig. Binyag tayo ng tubig. So doon tayo magsimula sa kabila. Ikaw muna, baka hindi na ako makikita dyan. Iurong ko muna yung camera ko. 10 minutes na pala. Kaya i-edit ko na lang yan mamaya. Sige. Naman tayo. Balik tayo dito sa dulo. At magtanim na magtanim. Yan. Magunan agad. Kasi nakakalimutan ko kanina, magsabot agad. Dito naman tayo. Yung distance na paglagay ko ay mga 10 cm or mga 125 cm. Ayun. Yung distance na paglagay ko. Yan. Abon agad. Basa yung lupa, hindi lang ako magbunyag. Ewan ko, bumibinyagan ko pa ito. Depende lang mamaya kung may oras pa. Kung wala na, edi bukas na lang. Yan. Yan pa. Kala ko wala na eh. Alam niyo, nagtatagalog ako dito, pero hindi ako tunay na Tagalog. Ako isang Ilonggo. Kaya minsan napansin ko na mahirap talaga mag-Tagalog. Bakit marami ito? Mayroong nalaglag dyan. Meron dito, wala. Ayan. Ika mo na.